Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga, ngayong linggong umaga. Sa ating pong mga kababayan sa Bicol, lalong-lalo na ka, Ellie, yung ating mga kababayan sa Albay. Opo. Na kasalukuyang nagdurusa dahil sa eruption ng Mayon Volcano maray na aga po sa Indogabos. Sa ating pong mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. Okay, samantala mga kasama, linawin natin na ang Mayon ay hindi pa inilikas, nasa Albay pa rin. Okay, so ma'am, kayo po ay bumisita sa Albay at kumusta naman po dahil sa at least nabigyan nyo ng kahit papano na mensahe at pagkalinga yung ating mga kababayan sa inyong pong mga kaya. Nandun ako ka, Ellie, nung Miyerkules. Kinulang ako sa oras, 3 lugar lang napuntahan ko, pero yung aming team kasi ka, Ellie, nung nakaraang pang Sabado, nung nakaraang linggo, nandun yung aming team ay naikot yung lahat. Kami 3 lang, dahil isang araw lang kami nandun, pumunta kami Kamalig, Ginubatan sa Kaligao. Yung tingin ko ka, Ellie, medyo mas grabe yung Kamalig sa Kaginubatan. Yung ashfall talaga matindi. Makikita mo sa mga bubong ng mga bahay, sa daan, sa mga tanim. Binisita namin yung mga evacuation centers. Unang-una sa Kamalig, yung SOS talaga nila, additional na mga banyo. Dahil napakarami na ng evacuees, yung evacuation center nasa paaralan, talagang hindi kinakaya. In fact, nung pumunta kami, parang siyam na yatang banyo yung clog. Pero aasikasuhin naman daw ng provincial government. Kaya habang nandun ako ka, Ellie, naghanap na kami ng makakadala doon ng mga portalets. Kahapon dumating na yung mga nakuha nating portalets. Nilagay natin yun sa Kamalig. Siguro in the next few days, mas marami pa yung kakailanganin. Kasi padagdag yung evacuees. Nung araw na nandun kami, 60,000 na yung total. Pero the following day, nabasa ko sa dyaryo, 76,000 na. Ewan ko lang kung lumakas pa. Pero alam mo ka, Ellie, nung Miyerkules nandun kami, every 4 hours pumuputok. Pumutok ng alas 6 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 2 ng hapon, alas 6 ng hapon. Yung biraan nga namin parang batang may sakit. Di ba? Parang bawat 4 na oras kailangan uminom ng gamot. At yung nakakagulat dun, mamaya tatanungin natin yung guest natin. Yung nakakagulat dun ka, Ellie, nandun kami sa Ligao. Pagdating ko lang, biglang nagkaroon ng ashfall. Pero yung ashfall niya, hindi siya yung parang powdery. Hindi siya parang powdery form, pero bilog-bilog. Hindi ko, parang malalaking tulo ng malakas na ulan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Kaya talaga nagtakbuhan yung mga tao, sumilong. Medyo nababahala dahil inaalala nila nung 2014 yung pinakahuling eruption. Yun hanggang alert level 3 lang yata yung 2014, pero mga 3 months daw sila naglagay sa evacuation center. Kaya ngayon alert level 4 tayo at tuloy-tuloy pa din yung pagsabog. Nag-aalala lalo na yung ating mga LGU officials kung hanggang kailan. Kasi alam mo ka, Ellie, lalong tumatagal, syempre lalong na nabideplete yung resources. Ng gobyerno, yung sinasabi nga ng mga mayors pagpunta ko kasi parang nakaka 1 week pa lang. Sabi nila, ngayon meron pa kaming budget, pero habang tumatagal ito, nakakabahala. Kaya naman ka, Ellie, nananawagan tayo sa mga kababayan na kung anong maitutulong, talagang tumulong. Pagpunta ko nga doon, nagkakaubusan face mask. Wala nang mabilis sa Albay. Sa Naga, naghanap na din. Naalala ko ka, Ellie, day before, naghahanap kami sa Naga, isang tindahan na lang yung meron at kakaunti na lang. Pero pagpunta ko doon, may dumating 20,000 na face mask galing sa Chuchi Foundation. Meron doon isang very active na civic leader, si Dr. Ophel C. Siya yung, sa kanya inentrust yung mga face mask. Kasama namin siya pag-ikot, kaya nagdi-distribute. Pero, alam mo ka, Ellie, habang nagtatagal ito, lalong tumitindi yung pangangailangan. Kaya, yun talaga yung nakakatakot. At siyempre, kawawa po yung ating mga evacuees dahil sa talagang hindi po nakadesenyo kasi mga evacuation center
para tirhan ng pangmatagalan. Oo. Saka ito ka, Ellie, sabi ko nga, siguro habang nangyayari ito, pagplanuhan din ng maayos, na mas long term. Apo. Mas long term yung paghahanda. Kasi gaya niyan, dahil wala namang mga hiwalay na evacuation centers, talagang mga schools ang pupuntahan. Apo. Pag sa paaralan nag-evacuate, syempre walang pasok. Nagre-request din ng mga temporary learning centers. Anong araw na nandun kami, nag-follow up kami sa DepEd. Ang sabi meron ng 4 na districts na nagranta ng temporary learning centers. Pero kausap ko ka, Ellie, yung mga teacher, sabi nila iba naman. Parang iba yung temporary learning centers kumpara sa yung parang regular na pasok. Nung lumipat kami sa Ginubatan, kausap ko si Mayor Gemma. Ang sabi niya ka, Ellie, may pending silang request since last year, yung nag-typhoon Nina, na bumili na yata yung LGU ng malaking lupa para gawa ng permanent housing. Gusto na nilang ilikas doon yung mga residents nilang nasa danger zone ngayon. Kasi sabi niya ka, Ellie, talagang, alam mo, yung Albay talagang nasa daan ng maraming sakuna. Hindi lang ng volcanic eruption, pero pati na din ng bagyo. Kaya sabi ko, tama naman si Mayor Gemma na talagang hanapan ng matinding solusyon. Sabi niya, yung lupa, inaano na ngayon, may land preparation na kulang na lang ng pondo para sa mga pabahay. Kaya yun naman yung parang prinamis natin na tutulong tayo sa paghanap ng pondo galing sa pamahalaan. Okay, so mamaya kukuha din tayo ng update dyan po sa gobernador ng Albay. Maya-maya po yan. At ganyan din siyempre sa P-Box. Pero ma'am, kumustahin namin dahil sa nagpunta ko kayo sa may South Cotabato? Nung Biyernes. Yung Biyernes ka, Ellie, nandun ako sa South Cotabato sa bayan ng Lake Cebu. Napakaganda ka, Ellie. Siguro mga 5-6 na beses na akong punta sa South Cotabato, pero madalas Coronadal, Tampakan. Parang unang pagkakataon ko to sa Lake Cebu. Pumunta ako doon dahil naimbitahan ako maging speaker sa isang summit ng mga mga teachers. Pero kinuha ko na yung pagkakataon na bisitahin yung mga indigenous women weavers. Nasa taas ka, Ellie, ng bundok. Pumunta kami sa isang barangay Cluby. Nasa taas siya ng bundok. Hindi lang paanan, pero nasa taas ng bundok. Malamig na nga yung panahon. Pero nakakatuwa yung mga indigenous women natin ka, Ellie. Sila yung nag-weave ng tinalak. At yung tinalak ay made from abaca. Nandun yung vice governor, sabi niya yun na daw yung parang priority agricultural product ng South Cotabato. Ayain yung mga taong magtanim ng abaca. Napakaganda ng produkto. At eto mga kababaihan, sarili. Parang sarili na naghahanap talaga ng paraan. Kaya nararapat lamang na tulungan. Gumawa sila ng sariling parang kindergarten school para sa mga anak nila, para pwede nilang iwanan sa paaralan habang sila naghahabi. Nakakatuwa ka, Ellie. Pinasuot nila ako ng kanilang yung tiboling kasuotan. Napakaganda. Sila mismo yung gumawa. Ka, Ellie, si Governor talagang abalang-abala. Mantakin mo ba naman magkaroon ka ng halos 80,000 na evacuees? Dami. Saka yung mga local government units doon talagang sa provincial government umaasa. In fact, bawat tanungin mo kung naaasikaso ito, sabi nila, oo, provincial government nag-aasikaso. Hindi ko na napuntahan si Governor kasi kinulang kami ng oras, pero pinakiusapan ko siya nung Friday na kung pwedeng ma-interview natin siya ngayong umaga. Kahit linggo ka, Ellie, pumayag. Kaya nagpapasalamat tayo. Okay, samantala, ma'am, nasa linya na natin si Governor Albi Chara. Ayan, magandang umaga, Governor. Si VP Leni Robredo po ito. Good morning, VP Lenny. Good morning, tamo nyo. Eli Salvador po ito. Okay, good morning pa. Governor, marami pong nagtatanong sa atin, lalong-lalo na yung may mga kamag-anak sa Albay, kung unang-una, kumusta yung sitwasyon. Kasi balita po natin, kahapon, parang meron na namang malakas na pagputok at sinabayan pa ng matinding ulan. Kumusta po kayo dyan ngayon? Ang importante dito, VP, itong mga evacuees inaalagahan dahil yung iba actually hindi naman dapat evacuate pero natatakot sila. Kaya dumami yung mga evacuees, umabot ng 82,000. Ako, 82. Pagpunta ko po dyan nung Miyerkules, parang 60 pa lang. Ngayon po pala 82,000 na. Ang bilis na lumobo. Pati sa yung mga you're referring to about
more than 21,000 families. So Mm-mm. we have 72 evacuation centers Oo. consisting of 62 barangays. Ilang munisipyo po yun, Gov? Yung affected? Hindi na, siyam na. Siyam na ngayon. Yung Bakakay. Oo, kasama na yung Bakakay. Kasi parang pagpunta ko po dyan, 7 pa lang. Ngayon po pala siyam na. At doon po sa siyam, alin yung pinaka-malaki talaga yung ano? Yung una, pinaka-maraming evacuees, tapos pinaka-most affected. Legazpi, may marami doon sa Legazpi. Daraga, Kamaling, Ginubatan. Opo. Pagpunta ko, Gov, nakita ko po sa Kamalig, saka sa Ginubatan. Lalo po sa Ginubatan, parang dun talaga matindi yung ashfall. Tinatanong ko po si Mayor kung bakit parang pinakagrabing ashfall sa kanya. Sabi niya po, contributory yata yung direction. Correct. Kasi dahil sa amihan. Opo. And ito naman mga asphalt, tinanong ko naman yung DOA, saan naman namamatay yan dahil yung pinatubo, mas malaki yung asphalt. Opo. Ang ano lang yung respiratory sickness kung hindi nila takpan yung mga, hindi sila gumamit ng dust mask, ay yung panyo na basa. Opo. Anything that can cover their mouth. Pagpunta ko dyan, Gov, parang nagkakaubusan na po ng mga face masks. Kaya naghahanap na yung mga tao sa labas. Pero nakita ko po parang napaka-creative din ng mga tao. Hindi na lang yung dating, parang hindi yung dating face mask. Pero kung ano-ano ginagamit na ng face mask. Gaya po na sabi nyo, may mga basang panyo, marami pong gumagamit. Yun ang advice namin ng yun din ang advice ng DOH, ng Provincial Health Office. Kahapon nagkaroon kami ng emergency meeting ng mga mayors. Opo. Para, sabi ko, magtapatan tayo. Kung may mga problema doon sa mga sanitation, sa water, sabihin nyo kaagad, mag-coordinate kayo para maayos namin dahil padagdag yung evacuation center. Totoo po. Kaya nakakaroon ng problema sa sanitation. So we have to add more comfort rooms, yung mga latrines, mga septic tanks. Opo. Nung pumunta po ako, Gov, nung Wednesday, dun po sa Kamalig, sa Barrio National High School, isa po sa problema nila, marami na silang banyo na parang nasira na. Pero sabi po nila, ngayon po yatang weekend, aasikasuhin ng provincial government. Oo po, yung provincial engineering, yun ang charge doon. Ang kasi, ang nangyayari dito, lahat ng mga nanagastos namin sa umpisa, puro local fund. Yun nga daw po, yun po yung sabi nila. And then, nagreklamo ako dahil wala pa yung ira namin. Kasi doon naman kami umaasay lahat ng local government. Opo. So, buti na lang, nagbigay ng instructions agad yung palasyo. Pero inabot ng 10 araw bago na download. Pero ngayon po, Gov, dumating na. Dumating na, pero this is only on a monthly basis. So, yung 5% of 1 month lang yun. Opo. So, konti lang yun. Kasi po, Gov, parang kinakamusta ko po sila, sabi nila ng mga local governments po, mga mayor, sabi nila, ngayon meron pa. Pero pag tumagal pa ito, dun siguro malalaking lalo yung problema. Tama po, sigurado yan. Dahil ito, gaya nung araw, nagpapagod din ako dito noon. Opo. Nung nagkaroon ng major eruption ako sa year 1999, the convention, 1999 sa 2000. Si Director po ng Bayan pa, buhay pa noon. Opo. So, halos pareho ang sitwasyon noon. Nag-alert level 4 din po ba, nung 99? Yes. Oo, kasi yung 2014 po parang 3 lang, no? 14, At 2014 pala, oo. Yung nangyari sa 2014, sandali lang yun, alert level 3 lang yun. Oo. Pero, inabot yung evacuee sa 3 months. Mga 3 months na po, opo. Nag-imbestiga na yung house. Dahil, bakit wala nang eruption at evacuation. Opo. Anyway, itong pinaasahan natin ngayon, yung mga QRF Opo. ng mga departments dahil
tinanggal na yun sa NDRRMC. So it's now with the department. But the department has to undergo the procedures, di ba? Opo. Kami, nag-declare kami ng state of calamity. So it's easier for us To disperse. parang hindi na, pwede namin i-bypass yung ang tawag doon, yung procedure. Procurement Act. Opo. So, madaling bumili ng mga kailangan bilhin. Opo. So, sana, the most ideal procedure is magbigay ng mga contingency funds sa mga local government. Oo nga po eh. Yun po yung sinasabi ng mga mayors na yun sana yung pinakamabilis para, alam niyo po, yung hintayan, yun din yung nakakapag-alala. Kasi ang daming problema. Gov, marami po ngayon nagtatanong, gustong tumulong, ano po yung pinakakailangan as of now? As of now, kailangan natin kitero, mga sleeping mat, mga plastic containers para sa tubig. Opo. Kasi pag naliligo sila, may kanya-kanya silang and hygiene kit para sa mga kababaihan. Opo. And of course, bigas. Dahil mawalan lang ng bigas yun. Siyempre, Opo, ubos na. Oo. Yung mga evacuees. Yung isa po, Gov, na tinatanong ng mga gustong mag-donate, kasi po kung galing pang Maynila, syempre itatransport pa. Kung dyan na po bibilhin yung mga gamit, meron pa po bang mabibiling sufficient as of now? Halimbawa, yung mga mats, yung mga balde, yung mga hygiene kits, pwede pang dyan na lang bilhin? Pwede mo, marami dito. In fact, itong ginagawa ng DSWD, alam mo yung pinibigay nila, puro dilata. Opo. Instant noodles. It's really bad for the totoo po. kidneys, no? Kasi mataas ang MSG, saka yung sodium. Pwede naman bilhin dito sa mga farmers, yung mga gulay. Oo, malaking tulong pa. Fresh fruit. Ay natutulungan mo pa yung mga farmers dito. Totoo. It's the most practical way. So, mas maganda nito, kung binigay yung pera sa local government, yun yung pinaka. Saka mas alam nyo kung ano talagang kailangan. Yun ang ideal, ano? Opo. Yung ano ba? Opo. Yung nakita ko nga po, lalo dito sa may Ginubatan, Kamalig area, yung mga tanim talagang punong-puno ng ashfall. Ano po kaya yung epekto nito overall sa agriculture sa Albay? Siguro po malaki-laki, no? Malaki yun dahil in the first place, matutuyo yung dahon. And second, yung mga livestock, hindi na pwedeng kumain ng damo or whatever. Oo. So, ang ano dito, pero maganda rin nangyari na umulan dito para mawala yung tama. asphalt sa dahon. Pero yung ulan po, parang nakikita ko po sa Facebook kagabi, mga kaibigan po nating nasa Albay, parang sinasabi po nila nakakatakot yung ulan kasi kasabay pa yung parang rumbling sound galing sa bulkan. Siguro po inaalala nila ano kaya yung epekto nito sa lahar flow. At sa lahar flow, tinanong ko yung FIBO, kailangan sa lahar flow, kumapal ang volume ng rain. Ang umabot ng mga 30 to 40 millimeter per hour. Delikado. Yun, delikado. Yung ulan po ngayon, hindi pa naman ganyan. Hindi pa naman. Pero yung mga rivers, yung mga valleys na may mga tubig, pumasok na doon yung mga parang sediment. Yung mga fine sediment. So, umitim yun, yung ilog. Normally, clear yan. Ngayon, maitim. Remember, nga volcanic debris yan. Totoo po. Pag talagang malakas ang ulan, umabot ng mga 30 to 40 millimeters per hour, yun ang delikado. Magkakaroon tayo ng lahat. Saka Gov, napansin ko po ngayon, dati kasi pag nag-e-erupt, kami po mga taga-Naga, parang dumadayo sa Albay paggabi para manood. Kasi kahit po very dangerous naman yung eruption, parang sight to behold, maganda talaga. Pero dati po napapansin ko, parang yung recollection ko po, yung parang lava flow, parang isang streak lang na pababa. Ngayon po yung nakikita ko sa mga pictures, parang ang daming lava. Ang daming lavang lumalabas ngayon. Ito po ba kakaiba o in the past ganito din?
Hindi, nakapay pa ngayon. At saka, sunod ang Puto. ang eruption, yung Opo. fountain, saka iba yung behavior ngayon ng mayon. Mm-mm. Oo nga po eh. Kaya, Yung in-expect nila, 80 million cubic meters Oo. ang dapat ilabas ng mayon. oo. Sabi ng PIBOC, 30% pa lang ng Oh my God. 80 million cubic meters ang nailabas. So they're expecting Tatagal more. pa. Saka tatagal pa po. So, Ang balita ko po, Gov, kahapon daw may isang malakas na putok na naman yata ng mga 6 p.m. correct, that's true. So, pag may putok, may abuyan. Oo nga At po, ang direction, bugbog yung Kamalig, Inubatan, and Tigao. Ano po yun, Gov? Yung tremors ba nararamdaman? Yes, narinig namin yung rambling. Mm-mm. Narinig namin, kaya natatakot yun iba, kaya evacuate din. Oo. At, remember, itong mga bagong tubo ngayon, the last time, Wala na silang recollection. wala na yun. Oo. 2020, wala na. Kasi 18 years out, 17 years ago. Opo. Nagkakwento nga po, Gov, si Mayor Ding Baldo ng Kamalig, na pati yata yung munisipyo nila nasa danger zone ngayon. Wala, nasa 10 kilometers sila. Oo. So, hindi naman umaabot yan ng pyroclastic. Ang eruption nyo parang mushroom. Hindi Mm-mm. naman umaabot yan. The most yan, mga 6 kilometers kung talaga yung malala. Parang pasiguro po yung yung 8 kilometer danger zone. Inaabot na, pina-extend na namin sa 9 kilometers. Anayin na po ngayon. So yung Basta na, yung forced evacuation 9 kilometers. Ang port talaga, evacuation, ginawa namin hanggang 8. Hanggang 8. Naku, ano to, Gov? Talagang lahat tayo parang nagdadasal na sana hindi na tumagal. Pero kung sabi nyo nga 30% pa lang yung nilalabas, dapat talaga paghandaan ng matindi. Opo. Okay. So, abot yan, expected nila mga 3 months. Mm-mm. And sana, kasi alam niyo, isa pa nakakapanik sa mga tao itong Facebook. Opo. Sa dami ng mga ng mga experts na ngayon sa Facebook. Oo. Kung ano nilalabas ng mga Prediction. analysis nila. Oo. So, maraming natatakot. Yun nga po eh. Okay, so Governor, sa panghuli, baka meron po kayong panawagan sa ating mga kababayan na siguro gusto rin pong tumulong sa ating mga kababayan dyan. At I'm sure, siyempre, yung ating national government talaga namang obligado rin po na tumulong sa ating mga kababayan. Tumutulong sila ngayon. Magandang coordination ngayon. Walang problema. Aha. Zero casualties, zero missing, zero injuries. So, okay ang takbo ngayon. So, everybody's safe. Apo. Kung sinong bibisita sa amin, pwedeng manood ng eruption. Oo, napakaganda pa walang naman, flight. Gov, no? Walang flight nga lang. Walang flight. Pero ang dami reklamo yung Gob, yung papunta dyan, ano ba yan, sa Andaya Bridge ba yan? Highway? Ako, grabe raw lubak-lubak daw po. Yung talaga nasisira yun. At talagang taon-taon nasisira para taon-taon ginagawa rin. Sige, Gob, salamat po. Maraming salamat, Gov. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng oras ngayong umaga. Maraming salamat, BTV. Maraming salamat. Okay, salamat po. Biserbisyong Lenny ni Vice Presidente Lenny Robredo at Eli Saludar. Okay, samantala mga kasama, ang oras natin 9:30 na po ng umaga. So yan po yung update dyan sa Albay at kaugnay pa rin ng patuloy na pag-aalburuto ng Mayon Volcano. At samantala, maganda ma'am, talagang maipaliwanag po yan mismo ng PBOX. Ano ba ang dahilan at talagang medyo madagal ngayon, parang sunod-sunod o Hindi, saka, ano kakaiba? yung nakakatakot ngayon kasi parang hindi lang dito sa atin. Marami pang ibang bulkan dito sa Pacific Rim of Fire na parang may eruption din ngayon sa Lindol. Nabasa natin, parang napakalakas na lindol malapit sa Alaska. Tapos isang malakas na lindol din sa Indonesia. Kaya siguro tatanungin natin sa bisita natin ngayon, ano ba yung maaaring dahilan ng mga ganitong mga activities?